Narinig ko ang asawa ko, kausap ang kanyang kaibigan sa kusina. Sabi niya, iiwan niya ako ng walang bahay, walang lahat. Masyado daw akong bobo para maghinala. Sa sandaling iyon, hindi luha ang pumatak sa aking mga mata, kundi isang desisyon. Hindi niya alam na ang bawat pisong pinaghirapan ko sa loob ng 30 taon ay maisarili kong plano. Isang plano na hindi niya kailanman inaasahan. Ako si Elena, 29 na taong gulang. Mayroon akong isang maliit na kumpanya ng teknolohiya sa Makati, isang negosyong itinayo ko mula sa wala sa pamamagitan ng pawis at puyat. Akala ko, nasa akin na ang lahat ng kailangan ko para maging masaya. Isang matatag na kabuhayan at isang asawang inakala kong mamahalin ako habang buhay. Ngunit may mga katotohanang dumarating nang hindi mo inaasahan, parang isang malakas na sampal sa gitna ng katahimikan. 2 araw na ang nakalipas mula nang marinig ko ang asawa kong si Mark na kausap ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Carlo. Nasa kusina sila habang ako na nasa hardin nag-aayos ng mga halaman. Hindi nila alam na ang bintana ay bahagyang nakabukas. Sapat lang para marinig ko ang bawat salitang binitawan niya. Mga salitang bumaon sa aking puso na parang kutsilyo. Iiwan ko siya, sabi ni Mark. Ang boses niya ay kaswal, parang nagkukwento lang tungkol sa panahon. Walang bahay, walang lahat. Masyado siyang bobo para maghinala. Tumawa sila. Isang tawang puno ng pangutya. Sa sandaling iyon, hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang panlalamig. Isang kalinawan na dumaloy sa buong katawan ko. Para akong isang basong biglang nabuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng pag-ibig at tiwala ay biglang naglaho, napalitan ng isang matatag at malamig na determinasyon. Kaya inilipat ko ang lahat ng aking ari-arian. Sa loob ng 2 araw, wala nang laman ang mga account na alam niya. Ito ang kwento kung paano nangyari ang lahat. Nagsimula ang lahat 1 taon na ang nakalipas sa isang pagtitipon ng mga negosyante sa Bonifacio Global City. Nandoon ako para kumatawan sa aking kumpanya, umaasang makakakuha ng mga bagong kliyente. At doon, lumapit siya sa akin. Si Mark. Matangkad, maitim ang buhok, may perpektong ngiti. Ang suot niyang suit ay mukhang mamahalin, ngunit nang maglaon ay nalaman kong galing lang pala ito sa isang tindahan ng mga damit na may diskwento. Pero magaling siyang magdala ng sarili. Narinig ko ang magagandang bagay tungkol sa iyong trabaho, sabi niya, at ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. Ikaw daw ang pinakamagaling sa lungsod. Siyempre, natuwa ako. Ang negosyo ko ay umuunlad pa lamang, at ang magkaroon ng isang kliyenteng tulad niya ay malaking tulong sa aking portfolio. Hindi ko namalayan na ako pala ang sinusuri niya. Hindi bilang isang consultant, kundi bilang isang potensyal na biktima. Ang aming unang pagkikita ay dapat sana'y propesyonal. Nagkita kami sa isang mamahaling kapihan upang pag-usapan ang kanyang proyekto. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, ang usapan ay napunta mula sa negosyo patungo sa personal. Gusto niyang malaman ang tungkol sa aking nakaraan, sa aking pamilya, sa aking mga pangarap. Siya ay kaakit-akit, matulungin, at ipinaramdam niya sa akin na ako ang pinakainteresanteng tao sa mundo. Hindi katulad ng inaasahan ko, sabi niya sa kalagitnaan ng aming pagkakape. Karamihan sa mga matagumpay na babaeng nakikilala ko ay masyadong nakatuon sa trabaho, kaya nakakalimutan na nilang mabuhay. Ang mga salitang iyon ngayon, kapag iniisip ko, isa na pala iyong babala. Isang pulang bandila. Ngunit noon, inakala kong iyon ay isang papuri. Ang proyektong pangnegosyo ay hindi natuloy. Bigla na lang daw umatras ang kanyang mga mamumuhunan. Maginhawa, hindi ba? Ngunit inanyayahan pa rin niya akong maghapunan. Bilang magkaibigan lang daw. Ang isang hapunan ay naging 3 sa loob ng 1 linggo. Ang maliliit na pulang bandila ay nagsimulang lumitaw, ngunit pinili kong huwag pansinin. Ang pag-ibig kung minsan ay nakakabulag.
Inakala kong ang kanyang intensidad ay pag-iibigan, hindi isang estratehiya. At iyon ang naging simula ng aking pinakamalaking pagkakamali. Naging mabilis ang lahat sa amin ni Mark. Masyadong mabilis. Sa loob ng 6 na linggo, halos sa bahay ko na siya tumitira. At sa loob ng 2 buwan, nabanggit na niya ang kasal. Hindi bilang isang proposal, kundi bilang isang bagay na tila hindi maiiwasan sa aming dalawa. Hindi ko pa ito naramdaman sa iba, sabi niya isang gabi habang kami nakahiga. Alam kong parang baliw, pero nakikita ko na ang ating sarili na bumubuo ng isang buhay na magkasama. Kaya nang mag-propose siya 3 buwan pagkatapos ng aming unang pagkikita, sinabi ko ang nang walang pag-aalinlangan. Ang singsing ay napakaganda, mas mahal kaysa sa anumang pipiliin ko para sa aking sarili. Iginiit ni Mark na siya ang magbabayad nito, sinabing mahalaga sa kanya na maibigay niya sa akin ang mga tradisyonal na bagay. Nalaman ko na lang kalaunan na inilagay niya ito sa isang credit card na hindi niya binalak bayaran. Ang pagpaplano ng kasal ay naging mabilis din. Si Mark ay may opinyon sa lahat ng bagay, mula sa lugar hanggang sa listahan ng mga bisita. Gusto niya ng isang maliit at elegante na kasal, para lamang sa malalapit na pamilya at kaibigan. Ngayon, naiintindihan ko na. Sinusubukan niyang limitahan ang bilang ng mga taong maaaring magtanong ng mga hindi magandang tanong tungkol sa kanyang nakaraan o pinansyal na kalagayan. Matalinong tao. Ibibigay ko iyon sa kanya. Ang business mentor ko, si Ate Marisa, ang tanging taong nagpahayag ng pag-aalala. Sa isang tanghalian, kaswal niyang tinanong kung nag-background check ba ako kay Mark. Background check. Tumawa ako. Ano ito, isang business merger? Sa ilang paraan, ang pag-aasawa ay eksaktong ganoon, mahinahon niyang sabi. Pinagsasama ninyo ang mga buhay, ari-arian, legal na responsibilidad. Hindi ka papasok sa isang business partnership nang walang due diligence. Ngunit masyado akong nabalot sa romansa ng lahat para makinig. Ang usapan tungkol sa prenuptial agreement ay dumating 1 buwan bago ang kasal. Si Mark ang nagbukas ng usapan na ikinagulat ko. Alam kong hindi ito romantiko, sabi niya. Ngunit iginigiit ng aking abogado na kailangan ito para protektahan ang kung ano ang dala ng bawat isa sa atin sa kasal. Agad akong sumang-ayon. Mas marami akong ari-arian kaysa sa kanya, kaya tila matalino ang isang prenup. Ang abogado ni Mark ang gumawa ng mga dokumento at pinirmahan ko ito matapos ang inakala kong maingat na pagsusuri. Tiningnan ito ng aking sariling abogado at sinabing tila karaniwan naman. Ang hindi namin namalayan ay kung gaano maingat na binalangkas ang bawat salita. Ang aming kasal ay maganda, eksakto sa aking pinangarap. Si Mark ang perpektong nobyo. Ang kanyang pamilya ay tila mabait, bagamat napansin kong marami silang tanong tungkol sa aking negosyo at sa aking pinansyal na sitwasyon. Sa mga unang buwan ng aming pagsasama, ang lahat ay tila perpekto. Si Mark ay sumusuporta sa aking trabaho, interesado sa aking mga kliyente, laging nagtatanong tungkol sa aking araw. Ngunit unti-unti, nagsimulang magbago ang maliliit na bagay. Nagsimula siyang mag-alok ng mga mungkahi tungkol sa pananalapi ng aking negosyo. Nagboluntaryo siyang hawakan ang higit pa sa aming mga pananalapi sa bahay. Sinasabing bibigyan ako nito ng mas maraming oras para mag-focus sa aking mga kliyente. Hayaan mo na akong mag-asikaso ng mga nakakainip na bagay, sabi niya, inakala kong iyon ay matamis. Gusto ng aking asawa na gawing mas madali ang aking buhay. Kaya't idinagdag ko ang kanyang pangalan sa titulo ng aming bahay at binigyan siya ng access sa ilan sa aming mga joint account. Kinasal kami, dapat naming ibahagi ang lahat, hindi ba? Ngayon, habang inaalala ko ang lahat ng ito, nararamdaman ko ang sakit ng katangahan. Ang bawat kilos ng kabaitan, bawat matamis na salita, ay bahagi pala ng isang mas malaking plano. Isang plano na sisira sa akin. Habang papalayo ako sa aming bahay, ang mga salita ni Mark ay umuulit-ulit sa aking isipan. Masyado siyang bobo.
Ang mga kamay ko ay nanginginig sa manibela, ngunit ang isip ko ay nagsimulang gumana. Ang pagbuo ng isang negosyo mula sa wala ay nagturo sa akin ng isang bagay. Kung paano mag-isip ng may estratehiya kapag ang lahat ay bumabagsak. Ang unang tawag ko ay kay David Chen, ang aking abogado. Magkaklase kami sa kolehiyo at lubos ko siyang pinagkakatiwalaan. Mas mahalaga, siya ay walang awa kapag kinakailangan. At may nagsasabi sa akin na kakailanganin ko ng walang awa. Elena, sagot ni David sa unang ring. Anong nangyayari? Kakaiba ang boses mo. Kailangan mong makinig ng mabuti, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Plano ng asawa kong hiwalayan ako at kunin ang kalahati ng aking mga ari-arian. Karirinig ko lang sa kanya na pinag-uusapan ang buong estratehiya. Mayroong isang sandaling katahimikan. Gaano katagal ang oras natin, tanong niya. Hindi ko alam. Baka mga araw, baka mga oras. Ano ang kailangan kong gawin ngayon? Una, huwag kang umuwi. Huwag mo siyang harapin. Huwag mong ipaalam sa kanya na may alam ka. Ikalawa, magkita tayo sa aking opisina sa loob ng 30 minuto. At Elena, dalhin mo ang lahat ng dokumentong pinansyal na maa-access mo ng remote. Paano ang mga joint account? Aasikasuhin natin yan. Pero ngayon, kailangan mong isecure ang anumang kaya mo. Maaari ka bang maglipat ng pera nang walang kanyang pag-aproba? Karamihan sa aking mga account ay nasa pangalan ko pa rin. Hindi ko pinagsama ang lahat dahil sinabi ng aking accountant na mas mabuti ito para sa buwis. Salamat sa matatalinong accountant. Pumunta ka na sa opisina ko ngayon. Nagmaneho ako papuntang downtown, ang isip ko ay tumatakbo. Binalak niya ito ng ilang buwan, inililipat ang sarili niyang pera, inihahanda ako. Ngunit nagkamali siya ng isang mahalagang bagay. Minaliit niya ako. At iyon, mga kaibigan, ay palaging isang malaking pagkakamali. Sa opisina ni David, ikinuwento ko ang lahat. Bawat salita, bawat detalye. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni David, mula sa pag-aalala tungo sa seryosong determinasyon. Ang asawa mo ay maaaring napakatalino o napakatanga, sabi niya nang matapos ako. Ang magandang balita ay karamihan sa kanyang pinaplano ay batay sa mga palagay na hindi naman totoo. Tiningnan ni David ang prenup. Ang lengguwahe dito ay karaniwan, ngunit mali ang interpretasyon ni Mark. Pinoprotektahan nito ang kung ano ang dinala ng bawat isa sa inyo sa kasal, ngunit hindi ito nagbibigay sa sinuman ng otomatikong karapatan sa mga ari-arian ng isa't isa. Guminhawa ang aking pakiramdam. Ngunit may isa pang problema. Ang titulo ng bahay. Kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni David. Una, ililipat natin ang bawat sentimo na maa-access mo sa mga bagong account na ikaw lang ang may kontrol. Pagkatapos, idodokumento natin ang lahat. Legal ba iyon, tanong ko. Ganap na legal. Pinoprotektahan mo ang iyong sariling mga ari-arian mula sa isang taong nagpaplanong kunin ang mga ito sa pamamagitan ng panlilinlang. Hindi iyon pagnanakaw, Elena. Iyon ay pagtatanggol sa sarili. Sa sumunod na ilang oras, naglipat kami ng pera. Sa tulong ni David, nakapagbukas ako ng mga bagong account at elektronikong naglipat ng mga pondo. Sa pagtatapos ng araw, mahigit 10 milyong piso ang nailipat ko sa mga account na hindi alam ni Mark na umiiral. Bago ako umalis, binigyan ako ni David ng isang huling payo. Umuwi ka at umarte ng normal. Huwag mong hayaang maghinala siya na may nagbago. Sa loob ng ilang araw, kapag inihain niya sa iyo ang mga papeles ng diborsyo, aarte kang nagulat at nasaktan. Kaya mo ba iyon? Inisip ko ang mapagmataas na boses ni Mark habang inilalarawan niya kung gaano ako katanga. Tiyak na kaya ko iyon. Nang gabing iyon, umuwi ako. Si Mark ay nasa kusina, nagluluto ng hapunan, masayang naghumindig. Ang kapal ng kanyang mukha ay nakakahanga.
Nakaramdam na ba kayo ng ganito? Nagpanggap na lang na maayos ang lahat habang gumuho ang mundo ninyo. Ibahagi ang inyong karanasan sa comment sa ibaba at I-like ang video kung handa kayong makita ang susunod na mangyayari. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahabang 48 oras ng aking buhay. Kailangan kong umarte na parang walang nangyari. Bawat halik, bawat matamis na salita, bawat mahal kita, mula kay Mark ay isang pagganap lamang. Ito ay parang kasal sa isang sociopath, ngunit mas hindi tapat. Dumating ang Martes ng hapon. Nasa isang pulong ako kasama ang isang kliyente nang kumatok ang aking sekretarya. Elena, may naghahanap sa iyo. Urgent daw. Ang process server ay bata pa, at tila hindi komportable habang iniaabot sa akin ang Manila envelope. Ang aking mga kamay ay matatag habang pumipirma ako, ngunit ang puso ko ay kumakabog. Kahit alam kong darating ito, ang makita ang mga papeles ng diborsyo ay parang hindi totoo. Nagpaalam ako sa aking kliyente. Isang family emergency, sabi ko. Na hindi naman kasinungalingan. Sa aking opisina, binuksan ko ang envelope. Hinihingi ni Mark ang eksaktong sinabi niya kay Carlo. Kalahati ng lahat ng ari-arian, kasama na ang bahay. Ang abogado niya ay masusi, inilista ang bawat account, bawat investment, kahit na ang aking negosyo. Ang lalaking nagsabing mahal niya ang aking kalayaan ay ngayon inaangkin na ang tagumpay ng aking negosyo ay bahagyang dahil sa kanyang emosyonal at praktikal na suporta. Tumawa ako ng malakas. Emosyonal na suporta? Hindi nga niya maalala ang aking kaarawan nang walang paalala sa kalendaryo. Nakatanggap ako ng text mula kay Mark. Sana maganda ang araw mo, beautiful. Excited na akong makita ka mamaya. Ang tindi ng kanyang manipulasyon ay halos kahanga-hanga. Nag-text ako pabalik, excited na rin akong makita ka. Umuwi ako ng maaga at dumaan sa grocery store, bumili ng mga sangkap para sa paboritong pagkain ni Mark. Kung gusto niyang maglaro, kaya ko ring maglaro. Nang umuwi si Mark, nasa kusina ako, halos handa na ang hapunan at ang mga papeles ng diborsyo ay wala sa paningin. Ang bango nito, sabi niya, hinalikan ako sa lid. Kumain kami na parang normal na gabi. Ngunit pagkatapos ng dessert, tumayo ako at lumakad patungo sa aking bag ay, muntik ko nang makalimutan. May nag-abot nito sa opisina ko kanina. Inilagay ko ang Manila envelope sa mesa sa pagitan namin. Ang ekspresyon ni Mark ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa pag-aalala at pagkatapos ay sa tila tunay na pagkagulat. Ano iyan? Tanong niya, kahit pareho naming alam kung ano iyon. Mga papeles ng diborsyo, simpleng sabi ko, umupo muli. Tila gusto mo nang wakasan ang ating pagsasama. Dinampot ni Mark ang envelope at nagsimula na naman ang kanyang pag-arte. Elena, kaya kong ipaliwanag. Hindi na, putol ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag ng kahit ano. Pipirmahan ko ang mga iyan. Bumukas ang kanyang bibig. Malinaw na hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Pipirmahan mo. Naman. Kung gusto mo nang lumabas sa pagsasamang ito, halata namang ayaw mo na sa akin. Hindi ako magmamakaawa sa isang taong ayaw ng manatili. Nakita ko siyang nag-iisip, sinusubukang alamin kung bakit napakadali nito. Elena, baka dapat nating pag-usapan ito. Baka kaya nating ayusin. Hindi, Mark. Nakapili ka na. Ipa-review ko ito sa aking abogado at ibabalik ko sa iyo sa loob ng ilang araw. Tumayo ako at nagsimulang magligpit ng mga plato, na parang pinag-uusapan lang namin ang mga plano para sa bakasyon. Sa gabing iyon, natulog si Mark sa guest room. Kinabukasan, tumawag si David. Naririnig ko ang ngiti sa kanyang boses. Tapos na. Isinampa ko na ang iyong sagot sa petisyon ng diborsyo, kaninang umaga, kasama ang ating mga counterclaim. Dapat matanggap na ng abogado ni Mark ang mga papeles ngayon. Ano ba eksakto ang ating sinabi? Lahat ng pinag-usapan natin.
Buong pagmamay-ari ng bahay, proteksyon ng iyong mga ari-arian sa negosyo, at heto ang paborito ko. Humihingi tayo ng spousal support. Halos mabilaukan ako sa aking kape. Spousal support. Mula sa kanya. Kung gusto niyang maglaro ng marumi, maglalaro rin tayo ng marumi, sabi ni David. Hindi nagtagal, nagsimulang tumunog ang aking telepono. Pangalan ni Mark. Paulit-ulit. Sa ika-4 na tawag, sinagot ko ng may peking kasiglahan. Hi, honey. Anong meron? Anong meron? Ang boses niya ay pilit, halos hindi makontrol. Ano ang ginawa mo, Elena? Inaangkin mo ang bahay at humihingi ng spousal support. Anong laro ang nilalaro mo? Hindi ako naglalaro, Mark. Sinagot lang ng abogado ko ang iyong petisyon. Hindi ba ganoon iyon? May mahabang katahimikan. Tingnan mo, baka naging padalos-dalos ako. Baka dapat subukan natin ang counseling. Pero sa tingin ko, kailangan na nating maging adversarial. Sabi ko, ang boses ko ay nagkaroon na ng kaunting bakal. Gusto mo ng diborsyo, Mark? Ginawa mong napakalinaw iyon. Kaya magdidiborsyo tayo. Elena, maging makatwiran tayo. Alam mong wala akong ganoong kalaking pera para magbayad ng spousal support. Talaga? Kasi ayon sa sarili mong papeles ng diborsyo, inaangkin mo ang kalahati ng aking mga ari-arian. Kung sa tingin mo ay may karapatan ka sa kalahati ng kung anong mayroon ako, bakit hindi ako magkakaroon ng karapatan sa suporta mula sa iyo? Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, ako ang maihawak ng lahat ng baraha. Dumating ang Sabado na may dalang hindi inaasahang bisita. Ang ina ni Mark, si Aling Esther. Nag-doorbell siya, at nang sumilip ako sa p-phone, nandoon siya, may dalang isang pinggan ng pagkain at isang determinadong ekspresyon. Alam kong magiging interesante ito. Patricia, anong sorpresa, sabi ko nang may maliwanag ng ngiti. Hello, anak. Nagdala ako ng pagkain. Alam kong napaka-stressful itong lahat para sa iyo. Pumasok siya sa loob bago ko pa siya mapigilan, diretso sa kusina na parang pag-aari niya ang lugar. Napakamaalalahanin mo, sabi ko. Paano mo nalaman na nandito ako? Akala ko si Mark ang kasama mo. Ay! Kawawang bata, sobrang nasasaktan sa lahat ng ito. Inilapag niya ang pagkain sa counter at humarap sa akin. Elena, maaari ba tayong mag-usap ng tapat? Siyempre. Sinabi sa akin ni Mark ang tungkol sa sitwasyon ng pera, kung paano mo pinutol ang kanyang access sa lahat. Alam kong nasasaktan ka at galit, pero hindi mo ba iniisip na medyo malupit ka? Sumandal ako sa counter. Aling Esther, sinabi ba sa inyo ni Mark kung bakit kami maghihiwalay? Sabi niya, hindi na lang kayo nagkaintindihan. Magkaibang mga layunin sa buhay. Kawili-wili. Hindi pala sinabi ni Mark sa kanyang ina na siya ang nagsampa ng diborsyo o na plano niyang kunin ang kalahati ng aking mga ari-arian. Iyon ang isang paraan ng pagsasabi nito, neutral kong sabi. Ang bagay kasi, anak, si Mark ay palaging medyo hindi praktikal sa pera. Hindi niya kayang hawakan ang stress sa pananalapi. Naiisip ko, baka kung mabibigyan mo lang siya ng kaunting allowance habang inaayos ninyo ang mga bagay-bagay. Walang malaki, sapat lang para sa mga pangunahing gastusin. At iyon na. Ipinadala ni Mark ang kanyang ina para manipulahin ako. Aling Esther, maaari ba akong magtanong? Nabanggit ba ni Mark kung magkano ang plano niyang makuha mula sa ating diborsyo? Nagbago ng bahagya ang kanyang ekspresyon. Well, nabanggit niya na bilang asawa mo, maaaring may karapatan siya sa ilang bahagi ng mga ari-arian. Kalahati sa katunayan. Plano niyang kunin ang kalahati ng lahat ng pag-aari ko. Kasama na ang bahay na ito na binili ko 2 taon bago ko pa siya makilala. Nanlaki ang mga mata ni Aling Esther. Ay, sigurado akong hindi.
hindi niya gagawin iyon. Pero tiyak na nag-ambag siya sa mga bayarin sa bahay, sabi niya. Wala ni isang sentimo. Nasa akin ang lahat ng bank records kung gusto ninyong makita. Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mga screenshot ng bawat bayad sa mortgage, bawat bill ng kuryente at tubig, lahat ay binayaran mula sa aking mga account. Si Aling Esther ay tumitig sa screen, ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nawawala. Hindi ko maintindihan, sabi niya sa wakas. Sinabi sa akin ni Mark na sinusuportahan kanya. Aling Esther, alam niyo ba na 3 linggo nang hindi pumapasok sa trabaho si Mark? Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagpaplano kung paano kukunin ang aking pera at itago ang sarili niyang mga ari-arian. Ipinakita ko sa kanya ang higit pang mga screenshot. Mga paglilipat sa mga account na hindi ko pa nakikita. Mga pattern ng panlilinlang sa pananalapi na bumabalik ng ilang buwan. Ang mukha ni Aling Esther ay dumaan sa iba't ibang emosyon hanggang sa tumira sa pagitan ng pagkabigla at pagkadismaya. Umupo siya sa isa sa mga upuan sa kusina, tunay na nabigla. Wala akong kaalam-alam, bulong niya. May utang akong paumanhin sa iyo, Elena. Pumunta ako dito na iniisip na malupit ka sa aking anak. Hindi ko alam na siya pala ay di. Hindi niya matapos ang pangungusap. Sinusubukang magnakaw sa akin pagtatapos ko. Tumayo siya. Dapat na akong umalis. Aling Esther, sandali. May isa pa akong tanong. Tumango siya. May ginawa na ba si Mark na ganito dati sa mga nakaraang relasyon? Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagsabi sa akin ng lahat. Mayroong isang babae noong kolehiyo, tahimik niyang sabi. Si Sarah. Mayaman ang pamilya niya. Nag-date sila ng halos 1 taon, at nang maghiwalay sila, nagkaroon ng ilang kalituhan tungkol sa isang kotse na ginagamit niya. Anong nangyari? Nagbanta ang ama ni Sarah ng legal na aksyon. Ibinigay din ni Mark ang kotse, ngunit may iba pa. Si Mark ay palaging naaakit sa mga matagumpay na babae. Akala ko dahil ambisyoso siya, pero ngayon. Tumingin siya sa paligid ng aking kusina, sa mga mamahaling kagamitan. Ngayon, iniisip ko kung mali ako tungkol sa kanyang mga motibasyon. Walang katulad ang panonood sa isang ina na napagtanto na ang kanyang anak ay isang profesional na gold digger. Nakakadurog ng puso at nagpapatunay sa katotohanan ng sabay. Pagkaalis ni Aling Esther, tumawag ako kay David. Ang sarili niyang ina ang kumumpirma na mayroon siyang pattern ng pagtarget sa mga babaeng may pera, ulat ko. Magaling na impormasyon iyan para sa ating kaso, sabi ni David. David, gusto kong gumawa ng isang bagay na talagang magpapadala ng mensahe, sabi ko. Gaano kabilis tayo makakapagsampa ng mosyon para ipaliwanag niya ang lahat ng perang inilipat niya? Ipaliwanag niya kung saan napunta ang bawat sentimo. Magagawa natin yan ngayong linggo. Pero Elena, sigurado ka ba? Inisip ko ang revelasyon ni Aling Esther, ang kasaysayan ni Mark sa pagtarget ng mga matagumpay na babae. Inisip ko ang lahat ng iba pang babae na maaaring mahulog sa kanyang bitag kung hindi siya haharap sa tunay na kahihinatnan. Sigurado ako, sabi ko. Panahon na para matutunan ni Mark na ang ilang babae ay lumalaban. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Maingat kong pinili ang aking isusuot. Isang navy blue na business suit. Simpleng alahas na nagpapahiwatig ng tagumpay ngunit hindi nagpapakita ng pagyayabang. Kung haharap kami sa korte, gusto kong makita ng hukom kung anong klaseng babae ang sinubukan ni Mark na lokohin. Nagkita kami ni David sa lobby ng korte sa Maynila. Dala niya ang isang briefcase na alam kong naglalaman ng sapat na ebidensya para ibaon ang kaso ni Mark. Pagpasok namin sa courtroom, nandoon na si Mark kasama ang bago niyang abogado. Isang binatang abogado na mukhang bagong-bago pa lamang sa propesyon at tila hindi komportable sa kasong kanyang hinahawakan. Si Mark ay nakasuot ng suit na kinilala ko. Isang suit na binili ko para sa kanya noong naghahanap pa siya ng trabaho.
Ang kabalintunaan ay hindi nakalampas sa akin. Kahit ang kanyang kasuotan sa korte ay binili gamit ang aking pera. Tinawag ni Hugo Martinez ang kaso. Unang tumayo si David. Nagsalita siya ng may sistema at may diin. Inilatag niya ang panlilinlang ni Mark sa kanyang trabaho. Ang mga lihim na paglilipat ng pera. Ang mga pagkalugi sa pagsusugal. At ang pag-uusap nila ni Carlo na narinig ko. Higit pa rito, Your Honor, patuloy ni David, mayroon kaming ebidensya na si Ginoong Thompson ay may kasaysayan ng pagtarget sa mga babaeng matagumpay sa pananalapi para sa mga romantikong relasyon na nagbibigay sa kanya ng material na pakinabang. Nag-object ang abogado ni Mark, ngunit pinayagan ni Hugo Martinez na magpatuloy si David. Ipinakita niya ang testimonya ni Aling Esther. Nang pagkakataon na ng abogado ni Mark, tumayo ito ng kinakabahan. Your Honor, inaamin ng aking kliyente na may ilang hindi magandang desisyon sa pananalapi na nagawa sa panahon ng kasal. Gayunpaman, ang tugon ni Ginang Thompson ay hindi katimbang at maparusahan. Anong mga personal na pamumuhunan, matalas na tanong ni Hugo Martinez, tinutukoy ang sinabi ng abogado. Nagkalkal ng papel ang abogado ni Mark. Iba't ibang pagbili ng cryptocurrency at mga recreational gaming activities. Gaming activities. Poker, Your Honor. Tumingin si Hugo Martinez ng diretso kay Mark. Ang kanyang ekspresyon ay kayang magpayelo ng impyerno. Ginoong Thompson, sinasabi mo ba sa korteng ito na ginamit mo ang pera mula sa magkasanib na ari-arian para magsugal? Tumayo si Mark, labag sa kagustuhan ng kanyang abogado. Ang kanyang kumpiyansa ay pekeng-peke. Your Honor, hindi iyon mga basta-bastang pustahan. Ang mga iyon ay mga kalkuladong pamumuhunan sa mga larong may mataas na pusta kasama ang mga seryosong manlalaro. Umupo ka, matigas na sabi ni Hugo Martinez. Hayaan mong magsalita ang iyong abogado. Ngunit huli na. Ang pinsala ay nagawa na. Inamin ni Mark sa ilalim ng panunumpa na nagsugal siya gamit ang aming pera. Iniharap ni David ang lahat ng aming ebidensya. Mga bank statement. Mga peking record ng trabaho. Ang pirmadong salaysay ni Carlo. Ang testimonya ni Aling Esther. Pagkatapos ng lahat, mukhang gustong lamunin ng lupa si Mark. Nag-review si Hugo Martinez ng ilang minuto bago magsalita. Ginoong Thompson, marami na akong nakitang kaso ng diborsyo sa aking karera, ngunit ang antas ng kalkuladong panlilinlang na ito ay hindi pangkaraniwan. Tumingin siya sa abogado ni Mark. Batay sa ebidensyang ipinakita ngayon, hindi lamang hindi karapat-dapat si Ginoong Thompson sa anumang hiwalay na ari-arian ni Ginang Thompson, kundi may utang din siya sa marital estate ng humigit kumulang 2.5 milyong piso para sa mga pondong kanyang inalis at natalo sa pagsusugal. Sinubukan ng abogado ni Mark na mag-alok ng kasunduan. Naaatras si Mark sa lahat ng kanyang kahilingan para sa isang malinis na hiwalayan. Hindi ganyan iyon gumagana, malamig na tugon ni Hugo Martinez. Sa puntong iyon, sumabog si Mark. Nakakabaliw ito, sigaw niya, tumayo muli. Siya ang may lahat ng pera. Kaya niyang mawala ng 2.5 milyon. Ginoong Thompson, matalas ang boses ng hukom. Umupo ka at manahimik, kung hindi ay ipapalabas kita sa courtroom na ito. Umupo si Mark, ngunit nakita ko ang panginginig niya sa galit. Kahit na nahaharap sa ganap na pagkatalo sa legal, naniniwala pa rin siyang may karapatan siya sa aking pera. Ang kapal ng kanyang mukha. Pag-uwi ko mula sa korte, mayroon akong isang pakiramdam. Isang pakiramdam na ang galit ni Mark ay hindi titigil doon. At tama ako. Sabado ng gabi. Nasa aking home office ako nang tumunog ang aking security system. May tao sa aking driveway. Tiningnan ko ang kamera at nandoon ang B70 ni Mark. Nakaharang sa aking sasakyan, sinasarhan ang aking daan palabas. Pagkatapos ay narinig ko ang pinto sa harap. Isang kalansing at pagkatapos ay ang tunog ng isang susi.
Nasa kanya pa rin ang kanyang susi. Sinisisi ko ang aking sarili sa hindi agad pagpapalit ng mga kandado. Elena! Ang boses ni Mark ay umalingaw sa loob ng bahay. Kailangan nating mag-usap. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat, puno ng galit. Ito na ay hindi na ang kaakit-akit na manipulator na pinakasalan ko. Ito ay isang taong nawalan ng kontrol. Mabilis akong kumilos. Ikinandado ko ang pinto ng aking opisina. Tinawagan ko si David. Pagkatapos, tinawagan ko ang pulisya. Ibinulong ko ang aking address at ang sitwasyon sa operator. Elena! Mas malapit na ang boses niya, paakyat na sa hagdan. Huwag kang magtago sa akin. Bahay ko pa rin ito. Sinubukan niya ang pinto. Nang malaman niyang nakakandado, sinimulan niya itong kalampagin. Buksan mo ang pinto na ito. Aayusin natin ito ngayon din. Mark, kailangan mong umalis, sabi ko, ang boses ko ay kalmado hanggat maaari. Tumawag na ako ng pulis. Pulis? Seryoso ka? Asawa mo ako. Malapit nang maging ex-asawa mo na pumasok sa bahay ko labag sa utos ng korte, sagot ko. Narinig ko ang isang malakas na kalabog. Tila sinuntok niya ang pader. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa akin? Mawawala sa akin ang lahat. Ang kotse ko, ang apartment ko, lahat. At para saan? Sa perang hindi mo naman kailangan. Para sa hustisya, Mark. Sinubukan mo akong pagnakawan. Pagkatapos ay narinig ko ang isang bagay na ibinato. Tila kinuha niya ang isang bagay mula sa mesa sa pasilyo at inihagis ito sa pader. Ang plorera ng lola ko. Mahal kita, sabi niya, at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay parang basag, hindi galit. Mahal talaga kita noong una. Hindi, sagot ko. Minahal mo ang bank account ko. Mayroong isang sandaling katahimikan. Nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay mas mahina, ngunit sa paano man ay mas mapanganib. Akala mo napakatalino mo. Akala mo nanalo ka na. Pero hindi pa ito tapos, Elena. May mga bagay akong alam tungkol sa iyo. Alam ko ang iyong mga gawain, ang iyong mga kliyente, ang iyong mga kahinaan. Isang kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Pinagbabantaan niya ba ako? Bago ako makasagot, narinig ko ang tunog ng mga sirena na papalapit. Tiyak na narinig din niya ito. Bigla, ang kanyang mga yabag ay mabilis na bumababa sa hagdan. Hindi pa ito tapos, sigaw niya bago ko marinig ang pagsara ng pinto sa harap at ang pag-andar ng kanyang sasakyan. Dumating ang mga pulis. Ipinaliwanag ko ang lahat. Kinunan nila ng litrato ang pinsala sa pader at ang basag na plorera. Gusto mo bang magsampa ng kaso para sa breaking and entering? Tanong ng isang opisyal. Sabi ko. At gusto ko ng restraining order. Pagkaalis ng mga pulis, tinawagan ko si David. Si Mark ay nawawala na sa sarili. Pinagbabantaan na niya ako. Ang restraining order ay makakatulong, Elena. Pero kailangan mong maging mas maingat sa susunod na ilang linggo, sabi ni David. Ang mga taong desperado ay mapanganib. Kung patuloy kayong nakikinig hanggang dito, tulungan niyo akong mag-comment ng isa sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi, ang pagtatapos ng kwento nating ito. Lunes ng umaga nang maaprubahan ang restraining order. Ibig sabihin, kailangan ni Mark na manatili ng hindi bababa sa 150 metro ang layo sa akin, sa aking bahay, at sa aking opisina. Dahil dito, ang huling pagdinig ng diborsyo ay minadali para sa susunod na Biyernes. Miyerkules, tumawag si David na may bagong balita. Umatras na sa kaso ang abogado ni Mark, sabi niya. Tila hindi na mabayaran ni Mark ang kanyang legal fees at gumagawa na siya ng mga banta laban sa sarili niyang abogado. Anong klaseng mga banta? Walang tiyak,
ngunit sapat na para hindi maging komportable ang kanyang abogado. Ang pagdinig ay tuloy pa rin sa Biyernes, ngunit si Mark na ang kakatawan sa kanyang sarili. Napaisip ako. Kung gusto mong makakita ng isang train wreck na mabagal ang takbo, panoorin mo ang isang taong kumakatawan sa kanyang sarili sa korte matapos mahuling nagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Ito ay magiging edukasyonal. Huwebes ng gabi, nagtatrabaho ako ng late sa aking home office nang mag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Tingnan mo ang iyong email. Ang email ay mula kay Mark, galing sa isang bagong address na hindi ko kilala. Walang subject line, isang mensahe lamang na nagpatayo ng aking balahibo. Akala mo nanalo ka na, pero hindi mo alam kung ano ang darating. Sinabi ko na sa lahat ang tungkol sa iyo, sa iyong mga kliyente, sa iyong mga business contact, kahit na sa iyong mga kapitbahay. Alam na nilang lahat kung anong klaseng tao ka talaga. Isang babaeng walang puso na sinira ang kanyang asawa para sa pera. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa iyong mahal na negosyo kapag nalaman ang lahat ang katotohanan tungkol kay Elena. Nanginginig ang aking mga kamay habang ipinapasa ko ang email kay David. Pagkatapos, nagsimula akong tumawag. Tinawagan ko ang aking 3 pinakamalaking kliyente. Ang aking business insurance company. Ang aking accountant. Kung nagkakalat si Mark ng mga kasinungalingan tungkol sa akin, kailangan kong maunahan siya. Ngunit habang tumatawag ako, natuklasan ko ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang aking mga kliyente ay walang narinig mula kay Mark. Ang aking mga business contact ay nalilito sa aking mga tanong. Kahit ang aking mga kapitbahay, nang maingat kong sinuri, ay walang alam sa aking sinasabi. Si Mark ay nagsisinungaling. Nagpapanik. Sinusubukan niyang iparamdam sa akin na mayroon siyang mas maraming kapangyarihan kaysa sa totoo. At sa totoo lang, ito ay nakakaawa. Kahit sa pagkatalo, sinusubukan pa rin niya akong manipulahin. Ang takot na sinubukan niyang itanim ay napalitan ng paghamak. Siya ay isang duwag na nagtatago sa likod ng mga walang lamang banta. Ang galit ay wala na. Ang natira na lang ay awa. Biyernes ng umaga, pumasok ako sa courtroom na iyon na may ibang uri ng kumpiyansa. Hindi na ito tungkol sa pagprotekta sa aking mga ari-arian. Ito ay tungkol sa pagpapakita kay Mark at sa sinumang maaaring nanonood kung ano ang mangyayari kapag sinubukan ng isang tao na manipulahin at takutin ako. Dumating si Mark sa korte ng walang abogado. Nakasuot ng gusot na polo at mukhang hindi natulog ng ilang araw. Ang dating kumpiyansa ay ganap ng naglaho. Nang tawagin ni Hukom Martinez ang kaso, agad na nagsimula si Mark sa isang magulong talumpati tungkol sa kung gaano hindi makatarungan ang mga paglilitis. Your Honor, ginawa ng aking asawa ang debosyong ito na isang mapaghiganting pag-atake sa aking pagkatao. Sinusubukan niyang sirain ang aking reputasyon, sirain ang aking mga pagkakataon sa karera, at iwan akong walang tirahan. Hinayaan siya ni Hukom Martinez na magsalita ng mga 2 minuto bago siya pinutol. Ginoong Thompson, mayroon ka bang anumang ebidensya na ipapakita tungkol sa accounting ng asset na iniutos ng korteng ito? Nagkalkal si Mark sa isang Manila folder. Mayroon po akong ilang dokumento, ngunit Your Honor, kailangan ko po ng mas maraming oras. Ang mga kahilingan ay hindi makatwiran. Ginoong Thompson, mayroon kang 1 linggo para kolektahin ang mga financial record. Mayroon ka bang dokumentasyon o wala? Ang dokumentasyon ni Mark ay isang dakot lamang ng mga bank statement na may malinaw na mga puwang at walang anumang talaan kung saan naganap ang mga pagkalugi sa pagsusugal. Pagkatapos, ipinakita ni David ang aming huling ebidensya. Ang nagbabantang email na ipinadala ni Mark. Ang mga talaan ng kanyang pagpasok sa aking bahay. At ang dokumentasyon na nilabag niya ang mga utos ng korte. Mabilis na sinuri ni Hukom Martinez ang lahat, pagkatapos ay tumingin ang diretsyo kay Mark nang hindi maitatagong pagkasuklam.
Ginoong Thompson, nagkaroon ka ng maraming pagkakataon na sumunod sa mga utos ng korteng ito. Sa halip, pinili mong palalain ang iyong pag-ugali, labagin ang mga utos ng korte, at subukang takutin ang iyong asawa. Huminto siya, tinitingnan ang mga papel sa kanyang harapan. Batay sa ebidensyang ipinakita, ipinagkakaloob ko kay Ginang Thompson ang isang kumpletong diborsyo na may mga sumusunod na tuntunin. Hindi ka makakatanggap ng anumang bahagi ng anumang ari-arian na pag-aari ni Ginang Thompson bago o sa panahon ng kasal. Magbabayad ka ng restitution na 2.5 milyong piso kay Ginang Thompson para sa mga pondong inalis mo mula sa mga marital account. Ang iyong pag-angkin sa anumang interes sa bahay ay tinatanggihan. Nagsimulang tumayo si Mark, ngunit hindi pa tapos si Hugo Martinez. Bukod dito, dahil sa iyong kamakailang pag-ugali, pinapalawig ko ang restraining order sa loob ng 1 taon at inuutusan kang dumalo sa anger management counseling. Anumang paglabag sa mga tuntuning ito ay magreresulta sa agarang pagkakakulong. Tumingin siya sa aming dalawa. Ang diborsyong ito ay ipinagkakaloob ngayon. Ginang Thompson, malaya kang ipagpatuloy ang iyong pangalan sa pagkadalaga kung pipiliin mo. Paglabas namin sa courthouse, narinig kong nakikipagtalo si Mark sa court clerk tungkol sa mga schedule ng pagbabayad at mga proseso ng apela. Hindi na ako lumingon. Dahil sa totoo lang, kapag nanalo ka ng ganap, hindi na kailangang magyabang. Ang tagumpay ay nagsasalita para sa sarili nito. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking kusina. Ang aking kusina. Sa aking bahay. Na ang aking pera ay ligtas sa aking mga account. Inisip ko ang lahat ng nangyari. Sinubukan ni Mark na nakawin ang pinaghirapan ko sa buong buhay. Manipulahin ako sa emosyonal. At takutin ako para sumuko. Sa halip, nawala sa kanya ang lahat ng sinubukan niyang kunin at natapos na mas masahol pa kaysa noong nagsimula siya. Ang decency na ipinagmamalaki niya, kinuha para mabayaran ang bahagi ng kanyang restitution. Ang mga lihim na account na ipinagyabang niya, naubos para bayaran ang mga legal fees at mga utang sa pagsusugal. Ang apartment na tinitirhan niya, nawala nang hindi na siya makapagbayad ng upa, samantala, napanatili ko ang lahat ng nararapat sa akin at natutunan kung gaano ako kalakas kapag may sumusubok na kunin ito. 6 na buwan ang lumipas, ipinagbili ko ang bahay sa Quezon City. Masyadong maraming masamang alaala. Bumili ako ng isang magandang kondo sa sentro ng Makati at nagsimula ng isang bagong negosyo. Isang kumpanya ng pagkonsulta na tumutulong sa ibang mga babae na protektahan ang kanilang sarili mula sa pang-aabusong pinansyal sa mga relasyon. Hindi ko na muling nakita o narinig si Mark. Ang huling balita ko, lumipat siya sa ibang probinsya sa Mindanao at nagtatrabaho sa Celes. Tila, natutunan niya na ang ilang babae ay napakamahal para subukang pagnakawan. Sa aking paglalakbay, natutunan ko ang 3 mahalagang aral. Una, isang aral para sa mga magulang. Naisip ko si Aling Esther. Ang kanyang pagmamahal ay naging bulag na nagbigay daan sa paglaki ng isang anak na walang responsibilidad. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagtatakip sa mga pagkakamali, kundi pagtuturo ng pananagutan. Ang pag-unawa at paggalang ang tunay na pundasyon ng pamilya. Ikalawa, isang aral para sa mga anak. Ang kapalaran ni Mark ay isang malinaw na paalala na ang pagiging makasarili at kawalan ng pasasalamat ay sumisira sa pinakamagagandang bagay. Ang pagmamahal, lalo na mula sa mga magulang, ay hindi isang karapatan. Ito ay isang biyayang dapat pahalagahan. At ikatlo, isang aral tungkol sa kalikasan ng tao. Ang ginawa ko ay hindi paghihiganti. Ito ay paghahanap ng katarungan. Ang kabaitan ay mahalaga, ngunit dapat itong ilagay sa tamang lugar. Minsan, ang isang matalinong pagganti ay isang paraan upang magising ang moralidad. Ang pagbuo ng isang buhay na napakaganda ay ang pinakamahusay na paghihiganti sa lahat. Huwag kailanman maliitin ang isang babae na nagtayo ng lahat mula sa wala. Hindi lang niya alam kung paano lumaban,
alam din niya kung paano manalo. Salamat sa pagsama sa aking paglalakbay. Ang kwento ni Elena ay dito nagtatapos. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Elena? Mayroon ba kayong gagawing naiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa mga ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig sa inyong damdamin, huwag po kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay maaantig din, at mag-subscribe sa channel ng Luha sa Katahimikan upang hindi makaligtaan ang mga susunod pang kwento ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na salaysay, at sino ang nakakaalam, baka sa susunod ang kwento nyo naman ang ating maririnig.